Hello po mga idol. Good morning po sa inyong lahat dyan. So yun mga idol, no, tumawag po si Gus G. Lord sa akin. Sabi niya sa akin na, Ate Inday, please naman po pakihatid sa mag-ina ko dito sa bundok sa tinatarbahuan ko, Ate Inday, para ma-safe po sila, no. Pero para sa akin mga idol, parang hindi po safe sila dito kasi bundok pa rin mga idol. Na mas mabuti pa doon sa patag kasi ang dami namang kapitbahay namin. So yun mga idol, sabi ng asawa ni Ghost G. Lord, ihatid mo lang kami doon Ate Inday, para makita namin ang sitwasyon ng asawa ko ni G. Lord 06, no, mga idol. So yun mga idol, tinupad ko naman. Alam nyo naman po mga idol, basta may nanghihingi pong tulong sa atin, kailangan tulungan po natin mga idol, no. So yun, hinatid ko po dito sa bundok mga idol, no. Bundok pa rin mga idol ang tinatrabahoan ni G Lord 06 mga idol. Yan dinadaanan po namin, no mga idol. Tapos paakyat na po sila, nagsimula na po silang umakyat doon sa bundok mga idol, no. Ah, so yun mga idol, naaawa pa rin ako sa kanila. Yun, hinatid ko sila. Sabi naman po ni Gus G. Lord mga idol na mag-ano ka na lang po ate, magtrabaho dito, no? Ah, tulungan na lang tayo dalawa. So yun mga idol, yun ang dinadaanan namin, no? Masukal pa rin ang dadaanan namin mga idol, no? Dami pa rin mga ano, mga kahoy ba? Yan dinadaanan namin mga idol. So nauna na sila, no? Ipapakita ko sa inyo ang ano namin dinadaanan. Yung iba diyan kinakabahan po. Sa totoo lang mga idol, pag kayo ang pumunta dito, makabahan talaga kayo kasi bundok pa rin, no? Tapos ako mga idol, sa totoo lang kinakabahan pa rin ako kasi bundok. Tapos puro kami babae, no? Ah, galing sa amin po ay 1 oras papunta dito sa bundok, no? Sa tinatrabahoan ni G-Lord 06 mga idol. Mga idol, naawa ako talaga sa mag-ina. Kagabi nandoon ako natulog sa kanila mga idol, hindi po ako umuuwi sa amin kasi sabi ng ano asawa ni Gus G Lord na may ano daw, may tao na ano sa kanilang bahay. So ngayon mga idol, may nakikita po akong tao dito, no. May tao diyan mga idol, oh. Yun. Tingnan nyo saan kaya yan pumupunta mga idol. Oh. Pero sa akin, hindi yun bandido mga idol, no. Dumadaan lang po yun. So yun mga idol, paliwanag ko po sa inyo ulit. Sabi ni excuse me, sabi ni J Lord sa akin, Ate Inday, pakidala na lang po dito sa mag-ina ko para ma-safety po sila. Yung 3 bata, ano mo na lang muna sa kapitbahay namin. Iwan mo muna doon kasi hindi kayo kasya sa motor, no? So yun mga idol, ang dinala ko lang is 1 bata, no? Yung matandang bata ni J Lord. At saka yung maliit, 5 buwan pa yun mga idol, no? Hinatid ko po sa tinatrabahoan ni J Lord. Tapos sabi niya sa akin, ate, sabay na lang po tayo baba, no? Pag makadating po kayo dito sa bundok na tinatrabahoan ko, sabay na lang po tayo pauwi, para po magkapira din kayo, may mamadala kayo sa anak nyo pag-uwi ng pera at saka pagkain. Magtrabaho ka na lang dito na mag-ano ka na lang din ng kape. So yun mga idol, sabi ko sa kanya, ay mabuti naman yun, G Lord. Tulungan mo na lang ako na makapasok ako dyan ng
mag-harvest ng kape. So yun mga idol, mamaya pagdating namin doon sa bahay, na may-ari, may malaki daw kapihan. Mag-ano din ako mga idol, mag-harvest din ako ng mga kape. So yun mga idol, tingnan nyo ang paligid no. May sapa pa rin. May sapa pa rin. Dito pa rin kami dumadaan sa may sapa mga idol no. Yan. Sukal-sukal pa rin mga idol. Pero ako mga idols, sa totoo lang hindi ako nagkumpiyansa no. Ang ano lang ang pinakita ko sa inyo, yung area no. Yan, nagmasid-masid pa rin ako sa paligid mga idol. Nakakatakot pa rin dito mga idol, sa totoo lang. Sabi ako sa inyo na nakakatakot pa rin kasi bundok ang tinatrabahoan ni G-Lord mga idol no. Kaya pala hindi na siya nag-concentrate mga idol kasi naghahanap siya ng iba't ibang mga trabaho. Pagkatapos naman ito na mag-harvest ng kape mga idol, mag-ano na naman siya ng ano, mga niyog po mga idol no. Nagpapasalamat pa rin ako sa kanya mga idol kasi tumutulong pa rin siya sa akin na magkapera ako. Tulungan pa rin niya ako na makapasok sa amo niya na mag-harvest kami ng kape mga idol. Siguro kung makaano ako mga idol, maka-harvest ako ng kape, ipapakita ko po sa inyo na mag-harvest po ng kape. So yun mga idol, dumating na po kami sa bahay no. Yun na po ang bahay idol. Tingnan nyo. Nandyan si G-Lord. So magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo mga idol no. Hapon na po kami nakarating dito no. Tingnan nyo ang paligid mga idol. Nakakatakot pa rin mga idol. Yan ang bata ni G-Lord 06 mga idol. Ayun ang maliit. Maganda pa rin dito ang bahay. Sabi ni G-Lord, safety naman dito ate, wag kang matatakot. Tapos sa likuran na bahay na dyan mga idol, nandyan ang mga kape. Yan, ang kape. Dyan kami mag-harvest mga idol. No? Yan. Shoutout pala sa silent viewers ko, sa mga solid supporters ko. Sa walang sawa nanood sa aking video no. Nandito na po ako. Kahit ano-anong mga trabaho ko po mga idol ay papasukin ko po mga idol no. Basta magkapira lang. Alang-alang sa pamilya po natin no. Mga idol. Ayan. Daming mga punong kape dyan mga idol. Ayan, pinalibot-libot ko lang no. Pinakita ko sa inyo. Mamayang hapon daw idol. Uuwi kami no. Siguro maabutan na kami ng gabi. Mga makarating kami sa amin, sa barangay namin mga idol, mga alas 6 na pong gabi mga idol. Ulitin ko, shoutout pala sa mga silent viewers ko, sa mga solid supporters ko, sa walang sawang nanonood sa aking video. Sa hindi pa nakapindot sa notification bells ko, pakipindot sa Inday Adventure po. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang po ang video ko no. Mamaya ipakita ko po sa inyo kung paano na po mag-harvest ng kape mga idol. Tulungan po ako ni Gus G-Lord mga idol no. Tapos tumutulong na rin po ako sa kanila na mag-harvest ng kape para may magkapira din ako. Nagtutulungan po kami mga idol. Mabuti si Gus G-Lord ay tutulungan din niya ako. Tapos ako din tumutulong din sa kanila no. So yun mga idol. Uulit-ulitin ko sa inyo no. Na hindi ko na shout out. Pasensya na po kasi marami po kayo. Sa hindi ko po na shout out, pasensya na po kayo mga idol.